Nasasaktan at nahihirapan si Gab na nakitang pinipilit ng asawa niya na maalala ang lahat. Mahal na mahal niya ito at kaya naman niyang maghintay. Pero sadyang malakas talaga ang damdamin ng isang ina dahil kahit na hindi niya naalala si Riley ay ramdam niya ito. Anong sabi ng doktor? Pwede na ba tayong umuwi? Tanong ni Olivia sa kanya. Next week ay pwede na tayong umuwi. Clear naman ang lahat ng lab test mo. Sagot naman niya sa asawa niya. Bakit ang tagal? Nainip na tanong nito. Han, ilang araw na lang naman. Kailangan mo kasi maging malakas para kapag nakita mo si Riley ay may energy ka nang habulin siya. Sobrang kulit na niya at mabilis nang tumakbo. Saad niya sa asawa niya, mas lalo tuloy akong nainip sa mga sinabi mo. Mas gusto ko nang umuwit yakapin siya, Gab. Paano kung hindi kita maalala? Tanong bigla sa kanya ni Olivia. Maghihintay ako hanggat sa maalala mo ko. Nakangiti na sagot niya kahit na sa loob niya nasasaktan siya. Ang isipin na hindi siya nito naaalala ay masakit na sa kanya pero kailangan niya maghintay dahil malakas ang paniniwala niya na hindi magtatagal ay babalik ng mga alaala ng asawa niya. Pero kung siyang tatanungin ay mas maganda na hindi na bumalik dahil ang mga alaala na kalimutan nito ay hindi lahat masaya. Ang mga alaala na parabang puro na lang paghihirap. He wants to make new memories. A happy memory so that they can start again as family. Nais niyang nakalimutan na ni Olivia ng tuluyan ng lahat simula nung nasaktan ito. Gab, can you call your mom? Gusto ko sanang makita si Riley. Tanong nito sa kanya. Okay, Han. Nakangiti na sagot ni Gab at tinawagan niyang mommy niya. Hey mom, gising na po ba si Riley? His mom wants to see him. Masayang tanong ni Gab sa mommy niya. Gising na siya kanina pa. Katunayan ay kanina pa siya tawag ng tawag. Wait, pupuntahan ko lang sila. Nilalaro kasi ng lolo niya. Kamusta naman si Olivia? Sagot ng mommy niya. Tumingin siya sa asawa niya at ngumiti siya. Binigay niya sana ang phone pero tumanggi si Olivia dahil nahiya ito sa mommy niya. She's okay now, mom. Wala pa rin siyang naalala pero gusto niya makita ang baby namin. Katunayan ay nagmamadali na itong umuwi. Nakangiti na sabi ni Gab. Mabuti naman kung ganon. Naku, sigurado ako na namimiss na rin ni baby ang mommy niya. Riley, come here baby. Look si mami mo. Masaya na sabi ng ginang at tinapat ang camera sa apo niya. Mommy! Cute na bigkas ni Riley. Naiyak naman si Olivia habang nakatingin sa anak niya. Kung pwede lang nayakapin niya ito ay ginawa na niya. Kinausap niyang anak niya kahit na nahiya siya sa mukha niya. Pero mas pinili niya na humarap sa anak niya dahil namimiss na niya ito na sobra. Tumagal rin ng ilang minutong pag-uusap nila. Naging masaya ang puso ni Olivia at hindi niya alam kung paano ba siya magpapasalamat kay Gab dahil sa nahihiya siya na kung tutuusin ay asawa naman niya ito. Siguro dahil naninibago siya dahil nagising siya na may asawa na gwapo at maalaga. Gab, tawag niya sa asawa niya. Yes, Han. Thank you. Thank you for all your sacrifices. Parang naiiyak na sabi niya. No need to thank me because it's my responsibility. At lahat ay kaya kong gawin para sa'yo. I love you, Han. Nakangiting saad ni Gab at unti-unting lumapit kay Olivia. Kahibla na lang ang distansya nilang dalawa. Siya na mismong unang humalik kay Gab hanggang sa naging mapusok ang naging halikan nila. Ay, sorry po. Babalik na lang po ako mamaya. Napatigil sila dahil biglang pumasok ang Pilipinang nurse. Pero kagad din itong lumabas kaya pinagpatuloy nilang halikan nila. I think we need to stop now, Han. Sabi ni Gab dahil hindi pa magaling ang asawa niya. Hindi niya pwedeng sundin ang init ng katawan niya. Dahil kung siya lang ang masusunod ay gustong-gusto niya itong angkinin at ipadama ang pagmamahal niya. Napangiti naman siya dahil halatang nahiya ang asawa niya sa kanya. Namula kasi na parang kamatis ang buong mukha nito. Lumipas sa mga araw at bukas ng flight nila pauwi sa Manila. Napagkasundo nila na mamasyal muna ngayong araw. Hawak ni Gab ang kamay ng asawa niya dahil alam niyang nahihiya ito. Sinigurado niya na hindi ito lalamigin. Napangiti naman si Olivia habang nakatingin sa asawa niya. Sa mga nakalipas na mga araw ay naging magaan ang lahat sa kanya. Lalo na magaling mag-alaga ang asawa niya. Ni minsan na hindi siya nito pinabayaan. Kaya mas lalo niyang hinahangad na maalala na lahat sa nakaraan niya. Nag-ikot sila, bumili siya ng pasalubong kahit hindi niya alam kung sino bang dapat na binigyan niya. Pero dahil sa sinabi ng asawa niya ay may mga kaibigan siya ay yun na lang ang balak niyang bigyan.
Nang matapos na sila sa pamimili, ay pumasok sila sa isang coffee shop para magkape. Happy? Tanong ni Gab sa asawa niya dahil nakikita niya na nagustuhan nitong New York cheesecake. You want some? Alok sa kanya ni Olivia dahil napansin niya nakatitig sa kanyang asawa niya. I'm okay, Han. Enjoy your cheesecake. Inubos na nila ang coffee nila bago sila nagpasyang umuwi na. Magkatabi sila sa kama at nakayakap sa isa't isa. Nagpapasalamat si Olivia sa Panginoon dahil naging maayos ang lahat at naging malusog ang katawan niya. Maaga silang nagpahinga dahil excited na siyang umuwi at makita ang anak niya. Pero nagising siya ng madaling araw dahil naramdaman niya na wala sa tabi niya si Gab. Bumangon siya para hanapin ang asawa niya at nakita niya ito na nakaupo sa couch habang kaharap sa laptop niya. Napansin niya na palagi ito nakaharap sa laptop kaya iniisip niya na nagtatrabaho ito. Pumasok siya sa kusina at nagtimpla siya ng coffee para sa asawa niya. Umupo siya at ibinigay niya ang coffee. Coffee? Thank you, Han. Nakangiting kinuha ni Gab ang coffee tinimpla niya. Nagkwentuhan muna sila bago ulit bumalik sa silid nila para matulog. Hapon pang flight nila pero maaga silang bumiyahe papunta sa airport. Hindi siya mapakali dahil sobrang excited na siyang umuwi at makitang mahal niya sa buhay. Buong biyahe nakatulog si Olivia habang si Gab ay nakaalala lang sa asawa niya. Nang makarating na sila sa Manila ay sinundo sila ni Luther at Clarice. Nang una ay nagtaka si Olivia pero kahit na wala siyang maalala ay ramdam niya na kaibigan niya ito. Kaya naman nakikipagdaldalan na siya. Maraming kwento si Clarice na kinatuwa niya. Pagdating nila sa bahay nila ay sobrang gaan ang pakiramdam niya. Sinalubong siya ng isang cute at gwapong batang kilalang kilala niya. Ang anak niya na nakalimutan man niya ay nasa puso naman niya to. Binuhat niya at binuhat habang nagsisimulang bumuhos ang luha niya. Baby Riley, nandito na si Mommy. Umiiyak na bulong niya sa tenga ng anak niya. Welcome home anak. Salubong sa kanya na isang lalaki hindi niya kilala. Nagtataka si Olivia kaya lumapit si Gab para ipaliwanag sa kanyang lahat. Napahawak naman si Olivia sa ulo niya dahil kumirot ito. Inalalayan naman siya ni Gab at pumasok na sila sa loob ng bahay. Marami man ang gumugulo sa isipan niya, ipakiramdam naman niya na kauwi na talaga siya. I'm finally home, saad ni Olivia sa kanyang sarili. Gab, pwede ba akong lumabas mamaya? Tanong ni Olivia sa asawa niya. Of course, Han. Gusto mo ba na samahan kita? Tanong nito sa kanya. Wag na, may trabaho ka pa diba? Sa mall lang naman ako pupunta, may bibilhin lang. Sagot niya sa asawa niya. Okay, Han. Call me if you need anything. Use my card and buy anything you want. Nakangiting sabi nito sa kanya. Wag na, may pera naman ako, sabi niya sa asawa niya. Asawa niya ito pero dahil hindi naman niya naalala ay nahihiya siyang gumastos gamit ang pera ni Gab. Pero kahit na may mga alaala siya ayaw naman niyang maging abusado. Just keep it. Sad nito't nilagay sa palad niya ang card. Wala siyang nagawa dahil pinilit pa rin ito ang card. Hinayaan na lang niya at hindi rin naman niya ito gagamitin. Nagpaalam na si Gab na papasok na sa trabaho. Siya naman ay nagpaalam muna sa mommy niya na aalis siya. Mommy, pwede po ba na dito muna si Baby Riley? May bibilhin na po ako sa mall. Saad niya sa mommy niya. Okay, pero magpasama ka kay Kriza. Saad ng mommy niya. Okay po. Sagot naman niya. Dahil sa buntis siya ay mas maganda na mas may kasama siyang umalis. At mas mabuti na rin, hindi na niya isinama si Riley dahil makulit ito at baka mahirapan siya. Lalo na, hindi pa naman bumabalik ang alaala niya at hindi pa naman ganun kalakas ang katawan niya. Kasama rin nila ang driver ng mommy niya. Pagkarating nila sa mall ay pumasok sila sa bilihan ng mga maternity dress. Nice niya kasing maging komportable ang damit niya. Marami silang nagustuhan pero bumili lang siya ng 6 na piraso. Krisa, kain na muna tayo. Yaya niya sa kasambahay nila. Sige po ate. Mahining na sagot nito sa kanya. Pumasok na sila sa isang restaurant pero nagulat siya dahil may biglang bumangga sa kanya habang papasok sila sa may entrance ng restaurant. Are you blind? Galit na sigaw ng babae sa kanya. Sorry miss, humingi siya ng paumanhin kahit na wala naman siyang kasalanan. Olivia? Kilala mo ko? Tanong niya sa babae. Hindi mo ba ako kilala? Nakataas ang isang kili na tanong nito. Hindi kita kilala miss, sagot naman niya sa babae. Okay, ako nga pala si Celine. Nakalimutan mo na ba ang pinsan mo? Nakangiti na tanong niya kay Olivia. Celine?
Wala talaga akong kilalang si Lynn. Kung wala ka na sasabihin, papasok na kami sa loob. Saad niya dahil hindi niya talaga ito kilala. Kung pinsan niya ito'y dapat naalala niya to, pero wala siyang maalala. Pero hindi niya inaasahan ang lalaking nakasunod kay Celine. Si Joshua to, pero ang laki ng pinagbago ng mukha nito. Naging mature dito at masasabi niyang gumanda ang pangangatawan nito. Pero wala pa rin itong epekto sa kanya dahil mas makisig pa rin ang asawa niya. Honey, hindi na ako kilala ni Olivia. Saad ni Celine kay Joshua. How about me? Kilala mo ba ako? Sorry sir, pero hindi kita kilala. Pagsisinungaling niya. What happened to you? Bakit hindi mo kami kilala? Nagtataka na tanong ni Joshua. Hindi na sumagot si Olivia. At hinila na niya si Kriza papasok sa loob ng restaurant. Wala siyang balak na makipagkilala sa babaeng nagpakilala sa kanya na pinsan niya, lalo na kay Joshua. Kumain na silang dalawa at pagkatapos ay nag-take out ng pagkain para sa mommy niya at sa mga kasama nila sa bahay. Pagdating nila sa bahay ay sinalubong sila ni Gab. Kaagad siyang hinlikan sa noo ng asawa niya. I miss you. Bulong ni Gab sa kanya. Kanina lang naman tayo nagkita May itatanong sana ako sa'yo, saad niya kay Gab. What is it, Han? Tanong naman ni Gab sa kanya. May nakabanggaan ako kanina, si Celine daw siya. Ang sabi niya pinsan ko daw siya. Tanong niya sa asawa niya. She's not your cousin at sa susunod ay iwasan mo na siya. Mahirap ipaliwanag pero hindi mo siya pinsan dahil kabit siya ni Arturo. Nagpanggap na pinsan mo. Saad ni Gab sa kanya. Kaya pala hindi ko siya kilala. Okay, iwasan ko na siya sa susunod. Saad niya sa asawa niya. Kamusta naman kayo ni baby? Nakangiting tanong ni Gab sa kanya. Okay naman kami, medyo nananakit na mga paa ko. Ay, nagulat siya dahil bigla na lang siyang binuhat ng asawa niya. Ibaba mo ko, ano bang ginagawa mo? Tanong niya sa lalaki. Binubuhat ka, ang sabi mo kasi masakit ng paa mo. Next time, hindi na ako papayag na hindi mo ko kasama. Saad nito. Nahihiya ako, mahinang saad niya sa asawa niya. Bakit ka naman mahihiyahan? Tanong ni Gab. Kasi nakatingin sila sa atin, mahinang sagot niya kay Gab. Sila lang naman Sagot pa nito sa kanya. Kahit na, para naman kasi akong baby sa ginagawa mo. Saad niya sa asawa niya dahil talagang nahiya siya lalo sa mommy niya. Pero hindi nakinig si Gab. Binuhat siya nito paakyat sa silid nila at maingat na inilapag sa may kama. Eto na rin ang nagtanggal ng sapatos niya. Pagkatapos ay tumayo ito para kumuha ng massage oil at hinilot ang binti niya. Habang nakatingin siya sa asawa niya ay hindi niya maiwasan ang sarili. Lihim siyang napapangiti dahil sa pagiging maalaga nito sa kanya. Naging maginhawa ang pakiramdam niya sa ginawang pagmasahe ni Gab. Pagkatapos ay kumuha pa ito ng pambahay niya. Akmang huhubarin siya nito pero pinigilan niya to. Ako na, kaya ko namang magbihis na mag-isa. Nahiyang sabi niya sa asawa niya. Okay Han, shower lang ako. Paalam nito habang namumulang buong mukha nito. Hindi na siya sumagot pero nakasunod ang tingin niya sa lalaki na pumasok sa banyo nila. Biglang uminit ang pisngi niya. Kaya sinaway niya ang sarili niya dahil kung ano-anong pumapasok sa isipan niya. Simula nang gumising siya ay wala pang nangyayari sa kanila. Pero minsan ay nararamdaman niyang asawa niya. Alam niya na pinipigilan lang nitong sarili niya dahil nga kagagaling pa lang niya sa pagka-comatose. Nagbihis na siya dahil kakaiba ng mga tumatakbo sa isipan niya. Nang matapos siya'y kagad niyang inayos sa mga damit na pinamili niya. Sobrang nagandahan siya sa mga damit na binili niya. Sakto natapos siya sa pag-aayos ay katatapos lang rin ni Gab maligo. Umiwas kagad ng tingin si Olivia dahil ang hot ng asawa niya sa paningin niya. Han, are you okay? Bakit namumula ka? Tanong nito sa kanya. Okay lang ako, nauuhaw lang ako. Sagot niya sa asawa niya. Hindi niya talaga kayang tumingin sa asawa niya. Kaya tumayo siya para sana lumabas pero sadyang mabilis ang asawa niya dahil nasa harapan na niya ito't may hawak na tubig. Inabot nito sa kanya ang tubig kaya kinuha niya to. Han, okay ka lang ba talaga? Tanong ni Gab sa kanya dahil nanginginig ang kamay niya. Okay lang ako. Pwede ba na magbihis ka na? Utos niya sa asawa niya. Pero sa halip na magbihis ito'y tumawa pa ito ng malakas. Kaya sinamaan niya ito ng tingin. Sige, tumawa ka pa. Masyado ka yata natutuwa at ginagawa mo pa akong katatawanan. Parang naiiyak na saad niya kay Gab. Sorry Han, ang cute mo kasi. Akala ko kasi kung ano nangyayari sa'yo. Pero mukhang alam ko na, saad nito sabay kindat sa kanya. Napatras naman siya dahil lumalapit ito sa kanya.
hanggang sa wala na siyang maatrasan dahil nakasandal na siya sa pintuan ng silid nila. Pinipigilan ko lang ang sarili ko pero sobrang namimiss ko ng mga labi mo. Sad nito sa kanya. Gab, I miss you Han. I really want you but I know na hindi pa pwede. Alam ko na walang pag-asa maangkin ka dahil hindi pa rin bumabalik ang mga alaala mo. Sad nito sa kanya. Paano kung gusto ko? Wala sa sariling tanong niya sa asawa niya. Han, magpahinga ka na. Alam kong pagod ka. Sabi nito sa akin. Tatalikod na sana ito pero hinila niya ito para pigilan. Tumingin si Gab sa kanya nagtataka. Pero tumingkayad siya tinalikan niya ito. Hindi man niya naalalang lalaki pero ramdam niya na mahal niya to. At sinungaling siya kung itatanggi niya na malaking epekto nito kapag nagkakadikit ang mga balat nilang dalawa. Just take a rest now, Han. Saad ni Gab dahil nais niyang pigilan ang sarili niyang angkinin ng asawa niya. Alam niya na hindi pa ito magaling at ayaw naman niyang pilitin ang asawa niya. Masaya na siya na yayakap niya at nahalikan ng asawa niya. At hindi niya nais na mag-take advantage sa asawa niya, lalo na't hindi pa ito magaling. Ayaw mo ba akong angkinin? Tanong sa kanya ni Olivia na mahimik pagtatampo. Gusto pero alam kong hindi ka pa handa, sagot niya sa asawa niya. Tumingin si Olivia sa mga mata ni Gab hanggang sa dumakon tingin niya sa labi nito. Nakita naman niya kung paano gumalaw ang Adam's apple ni Gab. Hinaplos niya ang pisngi ng kanyang asawa na para bang kinakabisado niya to. Dahan-dahan niyang nilalapit ang mukha niya kay Gab hanggang sa kahibla na lang ang pagitan nilang dalawa. I want to feel you, hindi man kita naalala pero ibang sinasabi ng katawan ko. I want you, Han. Saad niya sa kanyang asawa, hindi naman makapaniwala si Gab sa kanyang narinig. Ito ang unang beses na tinawag siya ni Olivia ng Han. Simula ng magising ito, ay pangalan lang niya ang laging sinasambit nito at hindi ang endearment nilang dalawa. Shit, I want you so bad, Han. Kung alam mo lang ang hirap ko sa pagpipigil. Pero tonight, I'll make sure na magugustuhan mong gagawin natin. I love you so much, Olivia. Sadya't mabilis niyang sinabsab ng halikang labi ng kanyang asawa. Napapikit silang pareho at naglakbay ang kamay ni Gab sa iba't ibang parte ng katawan ni Olivia. She's pregnant pero they both know na pwede nila itong gawin. Maingat niyang inihiga sa kama si Olivia at nasa ibabaw niya to. Ready? Tanong ni Gab sa kanyang asawa. Yes, Han. Just put it inside me. Utos nito sa kanya. Mabilis namang pumesta si Gab sa gitna ng asawa niya. Bakit mo binigla? Tanong ni Olivia dahil bigla na lang pinasok ni Gab ang sandata nito nang wala malang paalam. Nakaramdam si Olivia ng konting kirot. Hindi naman muna gumalaw si Gab dahil pinapakiramdaman niya muna to. Alam niya na nasaktan ito ng binigla niya. Hinalikan niya ang labi ng asawa niya. Shit, malapit na ako. That was fast, saad niya dahil hindi mo na siya inabot ng 5 minutes. Ganito siya kasabik sa asawa niya dahil sobrang bilis niyang makaraos. Alam niya na hindi pa siya tapos dahil nagsisimula pa lang sila. Ready for round 2? Nakangising tanong niya kay Olivia. Hindi na sumagot si Olivia dahil hinila na niya si Gab at siya na mismo humalik sa asawa niya. Walang kapantay na saya ang nararamdaman ng dalawa habang pinagsasaluhan ng isang mainit na gabi. Hindi na niya mabilang kung nakailang putok na ba siya sa loob nito pero isa lang ang sigurado siya. Mabubuo na talaga ng mabuti si baby nila. I love you, Han. Malambing na bulong niya sa tenga ni Olivia. Dahil humiga na to, inaantok na raw ito kaya hinayaan na niya dahil marami pa namang mga araw at pagkakataon para maangkin niya ito ulit. Samantalang walang tigil sa paggalaw sa silin sa kandungan ni Joshua. Simula noong lumubog si Arturo ay kumapit niya siya kay Joshua para mabuhay at hindi naman siya nabigo dahil mas nakukuha niya mga gusto niyang gamit ang pera ng lalaki. Paligayahin mo ko, utos ni Joshua sa kanya. Mas ginalingan naman ni Celine ang ginagawa niya. Shit, Olivia. Sigaw nito sa pangalan ni Olivia. Simula noon ay pangalan ni Olivia ang laging sinisigaw ni Joshua tuwing nakikipagtalik siya kay Celine. Nung unay nasasaktan nito pero katagalan na nasanay na siya na pangalan ni Olivia ang binibigkas nito. Ang galing mo pa rin. Nakangising saad nito kay Celine. Natuwa naman siya dahil kahit na marami itong ginagawa at sinasabi na hindi niya nagugustuhan ay napapasaya siya nito sa simpleng compliment. Lalo na kapag nakakaraos na to. Thank you, handsome. Nakangiti nga sabi ni Celine at hinalikan niya ito sa labi. Sa tingin mo, totoo kaya na hindi tayo kilala ni Olivia? Biglang tanong ni Joshua sa kanya. I don't know, pero baka umaarta lang siya. Pero kung sakaling nga na hindi niya ako naalala, ay mas mainam.
mas makakalapit ako sa kanya. Nakangising saad nito. Huwag mong kalimutan na nasa pwesto ang daddy niya at bantay sarado to ng asawa niya. Sabi naman ni Celine kay Joshua. This time, hindi na nila ako mapipigilan. Kukunin ko siya at ako magiging aman anak niya. Hibang nasabi nito.